Okay, okay. Tuloy na rin yung discussion natin, no? For problem solving, no? Sa estate tax naman natin. Tara, start na natin. Agad-agad, bira agad. No? 51, Mr. Y, an American. Single. Wow. Residing in USA. Oh, alien. Non-resident. So, NRA ito. Oh, at kapag NRA, alam natin na ang kanyang estate tax ay only situated within the Philippines. No? So, meron siyang land in Makati, real property, land in Manila, kasama din. Sir, pag di po binanggit yung reciprocity, ina-assume ba? Hindi. Dapat binabanggit, no? Dapat binabanggit yung word na reciprocity kasi pag walang binanggit na reciprocity, di isama mo lahat ng within, kahit intangible or tangible. Pero pag binanggit na may reciprocity, only those tangible. O gross estate sa USA, alam mo nang di nakasama yan. Siyempre, sir, kahit ba non-resident alien nakapag-claim ng deduction? Yes. Ang rule natin sa non-resident alien, kung taxable ka within, deductible ka lang din within. Simple as that. Taxable within, deductible within. Apples to apples, oranges to oranges. No? Meron siyang funeral expense, judicial expense, claims against estate, at meron daw siyang, yung lupa daw niya sa Makati, ay tinransfer sa Philippine government. No? Kasi malamang sa malamang namatay ito, walang asawa, tsaka walang ano, no? Walang asawa, tsaka, or meron, sorry naman, may will nga pala to, no? Kapag may will kasi, pwede nga mag-transfer kahit kanino. Yung free portion nga lang, no? Basta hindi na ma-violate yung legitim, no? Tapos may kwento pa. Yung lupa daw sa Manila, ay minana niya 3.5 years ago. Ang valuation niya 3.5 years ago ay 2.4 million. Kung saan, yung minana niya, may sangla daw yun na 2.4 million. Ay, may sangla daw yun na 400K nung minana niya, no? Tapos binayaran niya yung 400K bago siya mamatay. Oh, nice, nice. Tapos yung land in Makati, ang valuation daw niya 4.5 years ago ay 1.5 million. Ang tinatanong lang dito, magkano ang net estate subject to tax or the taxable estate. So dahil single siyang namatay, pro forma, GE, OD, SD, TE. Ganyan lang siya, single siya namatay. Ngayon, ganun lang ba kasimple yan? Sad ko say, hindi. Okay, gawa tayo ng papel, gawa tayo ng papel. Unlimited naman ang papel natin pag magsosolve tayo. Unlimited ang papel sa tablet. O, sa tablet lang. Okay, ano magiging part ng gross estate niya? Yung dalawa lang. Land in Manila at land in Makati. Ha? Kung may claims against insolvent person dyan, i-add nyo muna yung buo bago nyo ibawas yung uncollectible portion. Eh wala namang claims against insolvent person dyan eh. Diba? Gross estate ng isang NRA, land in Manila, land in Makati. Magkano ang land in Manila? Manila, it's 3 million. And land in Makati, 2 million. Sir, may tanong ako, bakit hindi yung 2.4 million tsaka hindi yung 1.5 million? Eh, valuation na yan 3.5 years ago, di ba? Eh, ang valuation natin dyan, di ba dapat date of death valuation? Eh, magkano bang valuation ng date of death? Ayan, no? Died June 2018. Ito. Yan. Okay? So, next. So, yun ang kanyang total gross estate, no? 5 million. Ano mga ordinary deductions na pwedeng i-claim ni NRA? Ang sagot, CLUT TV pa din. CLUT TV. Ano yung CLUT TV? Claims against insolvent person, which is wala naman sa problem, no? Tandaan lang ulit, medyo lagyan ko lang ng note na ang KAIP, bago maging part ng ordinary deduction, part muna dapat siya ng gross estate. Tapos saka siya ibabawas as ordinary deduction. Full, dito yung uncollectible. Tapos KAE. Meron ba tayong KAE dyan? Meron. Magkano? 120K. Anong problema sa KAE, mga kapatid? Kapatid, kakabanggit ko lang. Kung taxable ka within, deductible ka within. Problema, yung KAE, di sinabi kung saan na-incur yung kanyang KAE. Bakit ko nasabi yun? Eh, di ba may gross estate ka sa Philippines at may gross estate ka sa USA? Di mo alam kung yung inutang mo na yan ay applicable doon sa mga gross estate mo ng Pilipinas o sa labas.
Kaya ang gagawin natin, ipo-prorate natin siya, i-allocate natin siya. And to be honest with you, nakalagay din sa batas yan, no? Actually, nasa taas din yan. Pakit na tayo ng konting mahaba-habang konting kakayatan lang, ha? Baka sabihin nyo kasi bogus lang sinasabi ko, no? Nasa handouts natin yan, mga B. Hanapin lang natin si non-resident alien. Yun. The deductible light or CLUT. Yung CLUT ito, ha, yung CLUT for non-resident aliens is prorated. Philippine gross estate over world gross estate times the light or the CLUT plus TPU. Okay? CLUT TPU. So, therefore, mga kapatid, sundin natin ang formula based sa ating napag-aralan. Medyo haba pala ng scroll down ko. Sorry guys. O game. Game. Magkano to? Tanda na, only CLUT ang only the CLUT ang ina-allocate. Pero ang basis ng allocation, maya na pala yan. Sorry. Medyo excited lang po. So 120 ang claims against estate. Magkano ang Philippine gross estate? 5 million. Magkano ang gross estate worldwide? 5 plus 5, 10 million. E di magkano ang deductible claims against estate? E di yung 60,000 lang. Next, losses. Losses, wala namang binigay. So, huwag mo lang pansinin. Hindi mo palagiban eh. You, unpaid mortgage. Sir, may unpaid mortgage dyan. Hindi yun unpaid. Bayad na nga eh. Diba yung 400,000, bayad na yun? Paid prior to death. Eh di wala ka ng unpaid kasi nabayaran na before mamatay. T, taxes. May taxes ka ba accruing before death? Sir, yung estate tax. Hindi po deductible ang estate tax dito kasi kinukumpit ko pa lang. Okay? O, tandaan na, CLUT lang ang ina-allocate. Ito lang yung napoprorata. At ang rule natin sa pinoprorata. Ang rule natin sa prorata, ipoprorata mo lang ang deductions sa problem kung hindi siya identifiable, kung deductible within or outside the Philippines. Pero kung nakalagay dyan, KAE, sa claims against estate, Philippines, ganon. Huwag mo nang i-allocate kasi deductible na siya within, kitang-kita na sa CCTV, di ba? Next, T, ano yung pangalawang T? Transfer for public use. Yun, sure na sure ako. Sir, ito ba sir? Need ba itong i-allocate? Kakasabi ko lang, ang ina-allocate lang natin yung CLUT. Yung TPU, saka yung VD, hindi siya ina-allocate. Magkano ang TPU natin? Ay, doon, nasa taas. Yung land in Makati na tinransfer sa Philippine government through will. Ang tawag dyan is cheat, 2 million. Palagay mo, 2 million. Question, ito yung pinakaayaw ng mga bata sa undergrad ba? Vanishing deduction. Ano ba yung vanishing deduction? Ang adding acronym sa vanishing deduction ay PPT. PPT stands for what? Property previously taxed. Sa madaling sabi, tinaksan na to dati. Tataksan na naman niya yun? Nung nilipat to sa akin, binayaran ko yung estate tax. Parte ng estate tax na yun. Babayaran ko rin naman. Parang nagkakaroon ng double taxation, no? At para mas maliwanagan ka, syempre, sabi nga kanina, as we go on with the problem, we will discuss it one by one. Now, vanishing deduction. Yun. What? Bago pala yun, explain din natin muna yung mga deductions, no? Baka magtampo kayo. Yung mga deduction, una, ordinary deduction. Una, losses. Dapat daw yung losses para maging deductible, dapat nangyari during settlement of the estate. When you say during settlement, ganito yan. Halimbawa, namatay si decedent December 26, 2025. At ano sabi natin kanina? Meron lang siyang 1 year from the date of death, December 26, 2026, to settle his obligation. Assuming na hindi siya mag-extend ng payment, ha? At hindi siya mangingi ng hindi siya mag-extend ng payment or hindi siya mag-installment. He have only 1 year from the date of death. So, dapat daw ang losses para maging deductible nangyari dito sa gitna. Ito yung tinatawag na settlement period.
Dapat dyan nangyari yung loss. Okay? Dapat dyan nangyari yung loss. Okay? Okay? Sa madaling sabi, dapat nag-i-exist muna yung asset before, at the time of death, tapos saka lang siya nawala nung sinesettle na siya. Okay? Dapat pala yung loss ay nangyari or nag-arise from sunog, bagyo, tumaob yung barko, no, shipwreck, other form of casualty, no, kunyari mga landslide, earthquake, mga force majeure, in short. Robbery, ninakaw, theft, embezzlement, nangupit, no, misappropriation of funds. And syempre, dapat daw yung loss ay hindi compensated by insurance. Ibig sabihin, halimbawa lang, meron kang nung namatay si X, meron siyang 3 million na building. No, December 26, nag-i-exist yung building na yan na sabihin natin nung June 30, 2026, nagkaroon ng lindol at nawasak yung buong building. Nawasak ang buong building. Nasira. Magkano ang amount ng deductible loss? Hindi the amount of actual loss, which is the book value of the building. Magkano yan? 3 million. Pero syempre, yung building na yan, insured pala yan. Magkano ang insured portion yan? Sabi natin 2 million. Yung book value ng loss, ito yung insured amount. Magkano ang deductible for estate tax? Actually, hindi na estate tax, pati income tax, no? Doon kasi atake sa income tax. Magkano deductible for income tax din? 1 million lang yung uninsured amount. Only the uninsured amount is deductible. Okay? And syempre, dapat yung loss na yun, kakabanggit ko lang kanina, dapat hindi na siya na-claim nung nag-settle ka ng income tax. Okay, kasi mamaya malalaman natin later on, no? Na may estate tax na income tax, may estate tax na transfer tax. Ano pinagkaiba ng dalawa? Yung estate tax na transfer tax, nangyayari to from the date of death of the decedent, nag-a-account ka na. Yung mga nangyayari moving forwards, wala ka ng pakialam doon maliban sa losses. Yung estate na income tax, ito yung nangyayari. Halimbawa, pinasahan ka ng apartment unit. Yung apartment unit, tuloy-tuloy ang kinikita nun eh. Condo, tuloy-tuloy ang kinikita nun. Kung nangungupahan ka doon. Ay kung nagpapaupa ka doon. O sino nagbabayad ng income tax? Malamang hindi na si decedent, patay na si decedent eh. Kumikita pa yung property na yon during settlement of the estate. Hindi yung estate pa rin. But this time, hindi na transfer tax, kundi income tax, no? So, pinagkaiba ng estate na transfer tax sa estate na income tax. Yung estate na transfer tax, date of death. Yung estate na income tax, during settlement period at kumikita ka pa ng income. Yun. At syempre, dapat daw, it is incurred not later than the last day of the payment of estate tax, which is nakakabanggit ko lang kanina, during settlement of the estate. So, losses. Next, indebtedness or yung mga claims against estate. Kakabanggit ko lang kanina, any deductions is strictly against taxpayer. Patunayan mo na ikaw ang may utang. Hindi pwedeng sabi-sabi lang, no? Kailangan, ito po ay personal obligation of the decedent. At the time of death, personal obligation, siya may utang. And syempre, dapat yung utang na to contracted in good faith at syempre, merong adequate and full consideration. Dapat daw po, the claim must be a debt which is valid in law and enforceable. Kailan ba naging enforceable ang law? No? Sulat, in writing. The indebtedness must not have been prescribed or condoned by the creditor. Diba dapat enforceable niya eh. Ibig sabihin, in writing na, hindi pa nagpe-prescribe. And syempre, dapat daw duly notarized. Yun ang pinakamahalaga. Notarized siya na may utang ka talaga. And syempre, kung yung utang daw ay contracted 3 years before mamatay, dapat daw may si executor or si administrator, gagawa siya ng kasulatan na kung saan sa statement yan ipapakita paano ko ba dinispose yung proceeds ng loan. Nangutang ako ng 3 million. Saan ba napunta yung 3 million na inutang ng decedent 3 years before siya mamatay? 1 million binili niya na bahay. Ganito, ganyan. Ganun. Dapat meron daw statement. Kung saan napunta yung mga pinag-utang niya ng 3 years prior. No? Siyempre, magkano ang deductible amount? The debts which could be enforced against the deceased in his lifetime and could have reduced to simple money terms. Next, unpaid taxes. Siyempre, anong requisite para maging deductible ang unpaid taxes? Dapat yung tax na to ay accruing before death. Accruing before death of the decedent. Tanda na, may utang niya na to before siyang mamatay. Okay, ano yung mga example nito? Unpaid taxes that before the decedent's death but not including, no?
Ibig sabihin halos lahat wala ng taxes deductible as unpaid taxes. Maliban sa mga babanggitin ko. Number 1, income tax. Akala ko deductible ang income tax. Deductible ang income tax kung yung tax na binabayaran mo is pertaining to income before death. O halimbawa lang, namatay ka ng October 15, 2025. Di ba ang annual income tax return ito ay due ng April 15, 2026? Paano yung mga kinita mo after mong mamatay? Ito yung income income due date. Halimbawa, may income ka ng October 16, 2025. Kasama ba yan? Hindi na yan. Kasama, hindi na. Although, parehong due date niyan ay April 15, 2026, no? Pero yung income after that, hindi na po kasama yan. Property taxes not accrued before death. Di ba? And syempre, yung estate tax, hindi kasama. Kasi ikukumpili ko pa nga lang eh. Okay? Claims against insolvent person, yung another C, no? KAIP, tsaka KAE. KAE, tapos na natin. KAIP. Anong rule para maging deductible to? The value of the claim is included in the gross estate at the whole amount. Di ba? Ito yung whole amount of receivable. Since receivable pa lang ito, maliwanag na maliwanag, no? Part yan ng gross estate asset yan eh. Ilagay mo daw muna yung buo. At yung magiging deductible na lang yung uncollectible portion. Nabanggit ko na yan kanina, panoorin mo na yung lecture video, no? At syempre dapat, hindi porket hindi nagbayad, part na agad yun ng claims against insolvent person na ito yung pinakamahalagang rule dyan. The incapacity is proven. Maya-maya hindi na pala siya nakabayad kasi tinakbuhan ka lang niya. O pag tinakbuhan ka ba, wala pang bayad yun? Hindi. Dapat, ma-prove yung incapacity. Like kunyari, nagpala ng bankruptcy, or yung assets niya, hindi na kayang i-cover. Yung assets niya, hindi na kayang i-cover yung liability, di ba? Wala na, umaga ubos na, nalustay na lahat ng means, administrative and judicial means para makapagbayad ng utang. Hindi, wala na. Incapacitated na talaga yun. Insolvent na yun. Unpaid mortgage, dapat daw po the fair market value of the property. Kunyari lang, balikan lang natin, kumuha ka ng bahay sa Pag-ibig, worth 10 million. Tapos hulugan pala yun. Magkano kung ilalagay mo sa gross estate? Hindi yung 10 million mismo na buo. Pero magkano ilalagay mo doon na unpaid mortgage? Hindi yung, halimbawa ulit 10 million. Kinuha mo sa Pag-ibig, binabayaran mo pa yung ano dyan, yung 2 million pa, unpaid mortgage pa yung 10 million. Unpaid mortgage pa yung 2 million. So 10 million hinulugan mong bahay, 2 million unpaid pa. Ibig sabihin 8 million na yung bayad na, no? Tama ba na dapat hindi natin pinag-offset yun? Ang sagot, yes. The fair market value of the mortgage property, which is ito. Magkano ilalagay mo? 10 or 8 million? Dapat 10 million ba rin without deducting the mortgage indebtedness, no? So lagi yung tatandaan, halimbawa pag may mga properties dyan, 10 million family home, net of unpaid mortgage. Kaya nga gross estate yung term eh. Gross estate, wala pang binabawas dapat. Ang bawas niyan, nandun sa baba, sa mga deduction. Okay? So that is the amount of unpaid mortgage. Ang nabanggit ko na kanina to, for non-resident alien, yung deductions dapat ay pinoprorata kapag hindi mo matrace kung deductible within or outside. Transfer for public use, anong requisite? Dapat daw po, it must be a testamentary character. Ba't required na testamentary character? Kasi nga syempre, di ba, hindi ka pwede mag-donate sa government ng labag sa labag sa legitim. Di ba? And syempre, magkano ang deductible amount dito? Di yung kung magkano yung binigay na property, the fair market value of the property nung binigay sa government or any of its political subdivision or exclusively public use, no? At ang TPU ay deductible sa exclusive property. No? Ito yung mahalagang rule dyan, TPU, exclusive property yan. Okay, next. Ito na, vanishing deduction na, no? Ang kwento ng vanishing deduction, para mapag-stick na tayo sa problem, ganito yan. Pinasahan ka ng property na nabayaran na yung tax. Ngayon, yung property na yung nabayaran ng tax, sa taxan ulit kasi namatay ka eh. O di nag-double taxation. So, to prevent that or to mitigate the effect of double taxation, na-invent yung vanishing deduction, no? So, anong requisite para makapag-vanishing deduction tayo or makapag-property previously tax? Dapat daw the date of the death of the decedent, yung present decedent, ay nilalampas sa date of interval. Ano ba yung date of interval? 5 years.
5 years from the date of the prior decedent or the date of donation. Tandaan na, ang vanishing deduction applicable to kapag ang date of interval ng donation or ng inheritance is 5 years from the date of death of the present decedent, no? And the property can be identified as one of the received from the prior decedent. O, dapat traceable. O, binabanishing deduction mo, bakit galing ba yung dati? Galing ba yung property na yan sa dating may-ari niya? Nabayad na rin yung estate tax. O yun, traceable pala or identified, depart yan. No? And the property must have formed part of the gross estate of the prior decedent. Yes. Ha? And syempre, the estate tax must have been finally determined and paid prior to the decedent, or donor's tax must have been paid by the donor, no? Kaya nga property previously tax eh. Ibig sabihin lang nito, nataksan siya dati. Kung hindi siya nataksan dati, tapos nasa sa'yo na, wala yun, di yun vanishing deduction. Kaya nga property previously tax eh. Ibig sabihin dapat, bago siya maging part ng vanishing deduction, nataksan na siya dati. Okay? Ano yung mga bagay na kailangan mo i-consider sa vanishing deduction? Maliban sa requisite. Actually, tatlo nga yun eh. Requisite, rate, tsaka yung formula. O requisite, alam mo na. Dapat in-acquire gratuitously within 5 years from the date of interval. Dapat identifiable. Dapat part ng gross estate ng dating decedent. At dapat nabayaran yung estate tax nun. And syempre, kung mapapansin mo, another requisite is no vanishing deduction was allowed on the prior decedent. Ibig sabihin, first time palang mag-claim ng vanishing deduction, bawal siyang maulit. Yun. No vanishing deduction was allowed determining the value of the net estate of the prior decedent. Ibig sabihin lang, isa pang beses, dapat first time pa lang po siyang nakiklaim. Hindi pa siya naklaim ng prior decedent, ngayon mo pa lang siya i-claim. Diba na yan, ha? Okay, next. Doon naman tayo sa rates na nakadepende sa date of interval. Alam niyo mga kapatid, hindi ako magaling mag-memorize, no? Pero bibigyan ko kayo ng tip, ha? Kung ang requirement natin ay ang requirement ng vanishing deduction ay date of interval must not exceed 5 years. Eh di gagawa ko ng ganito, no? Kung mapansin mo, ang rate niya tumatalo ng 20. Gawa tayo. 100, 80, 60, 40, 20, 0. Lahat yan percent. Ang gagawin ko lang dyan, kahit walang zero na given dyan, naglagay ako para malaman ko na kapag lumampas ng 5 years, matic zero ang vanishing deduction. E di kung hindi lalampas, 5. Kung hindi lalampas ng 5, 20. Kung hindi lalampas ng 4, 40. Kung hindi lalampas ng 3, kung hindi lalampas ng 2, kung hindi lalampas ng 1. O di ba napakadali? Tignan mo, paras na paras, 20%. If more than 4 years, but not more than 5 years. Oh, di ba? And syempre yung formula, yung mo kakalimutan. Kasi yung rate na ito, minemorize mo para dito lang sa buong formula. E yung buong formula niyan, tignan mo, value to take, less mortgage paid, was initial basis, less proportionate deduction, final basis rate, and vanishing deduction. I believe mas maintindihan yun pag nag-solve na tayo ng problem, ha? Solve na tayo para mabilisan. Ba't ko binabanggit yan pala ulit, no? Kasi may mga iba vanishing deduction tayo dito. Bakit? Isa-isayin natin anong requisite ng vanishing deduction. Dapat daw ang property ay acquired gratuitously, either donation or inheritance. Meron bang property dito na acquired gratuitously through inheritance or donation? Ang sagot meron. Dalawa agad niya eh. Yung dalawang lupa. Land in Manila and in Makati. Why? They are both inherited. Ano yung pangalawang requisite nga ulit para mapag-claim ng vanishing deduction? The date of interval from the date of death of the present decedent and the inheritance or date of donation must not exceed 5 years. Ba't yung binanggit yan? Ay, 3.5 years to. Ay, 4.5 years to. Therefore, pasok na naman ba sa requirement? Pasok na pasok. Okay, kita mo, sa madaling sabi, pasok ba ang dalawang property na to for vanishing deduction? The answer is simply yes. The answer is simply yes. Dapat part yan ng gross estate, di ba? Ng dating decedent. Part yan ng gross estate ng dating decedent, no? Malamang sa malamang.
O tara, mag-compute tayo. At tandaan, paano nag-apply ng vanishing deduction? It must be applied on a per property basis. Since per property ito, dalawang property mo. Gawa tayo ng separate table. Dito na lang po, hatiin ko sa ano ha. Yan, hatiin ko na lang. Una, land in Manila. What is the formula for vanishing deduction? Step 1, get the value to be taken. Or sa ibang textbook, ang tawag dito ay initial value. And how do we get the initial value? Get the lower between the fair market value at the date of death of the present decedent or the fair market value at the date of death of the prior decedent, or in this case, from the inheritance. Kasi di ba ang inheritance ay ang inheritance ay nag-e-effect from the date of death of the prior of the decedent, no? So magkano ang date of the fair market value ng date of death ng land in Manila, which is para di ka marito, itong unang-unang naalagay dito, ito yung part ng gross estate. Magkano ba yung naging part ng gross estate ng land in Manila? Ayan no, 3 million. Agay. Eh magkano yung fair market value ng minana niya ito sa prior decedent niya? Magkano? O 2.4. Which is nasa baba yan, di ba? Ayan no, 2.4. Land in Manila, 2.4. Inherited 3.5 years ago, di ba? 2.4, whichever is lower. Bakit whichever is lower? Kasi nga deduction ito. Pag deduction, alam naman sa sarili natin na kapag deduction, dapat paboran ang batas. Ano bang gusto ng batas? Mas mataas na buwis. Pag mas mataas na buwis ang gusto, dapat mas mababa ang deduction. That's step 1. Get the initial value or value to be taken, which is the lower between the two market values. Market value at the date of death of the present decedent and the market value at the date of death of the prior decedent, or fair market value nung inherit niya ito. Pero kung ito ay minana niya, hindi fair market value nung time na minana niya, di ba? Less mortgage paid by the present decedent. Magkano ang binayaran ng present decedent on this property? Balikan natin. The land in Manila, 2.4 valuation na may mortgage na 400K, which was paid prior to that. Ito yan. Sino nagbayad? Si Mr. Y. Sino ba si Mr. Y? Siya yung present decedent natin eh. Di bawas natin yung 400K. Simple. Okay? So, anong tawag sa difference ng step 1 at ng step 3? Ay step 1 sana step 2, which is our step 3, get the initial basis, which is the difference between step 1 and step 2. 2.4 minus 400, ang sagot ay 2 million. That is our initial basis. And after the initial basis, get the proportionate reduction. By computing initial basis on using the step 3 times the CLUT plus TPU over the gross estate. Medyo mag-memorize tayo, sorry ha. Wala, kita ko, ayoko i-memorize na ng bata ako. Kaso, wala magagawa. Per exam ako eh. Magkano ang initial basis? Ayun, no, 2 million. Magkano ang CLUT plus TPU? Alamin natin sa problems. Ayun, no, dalawa lang naman yung CLUT tsaka TPU eh. 2 million tsaka 60. Di 2 million 60. Magkano ang gross estate? Ayun, 5 million. Di add mo 5 million. Magkano ang proportionate deduction? Sa mga may calculator dyan, pakalagyan naman mga bay, no? 2 million 60 divide 5 million times 2 million. Ang sagot ko po, kung pareho tayo ha, pareho na lang sa that. Ang sagot ko ay
824,000. Ay, nawala. Ba't masagot sa chat? Wala nga pala tong live. Sorry. 824. Okay, step 5. After you get the proportionate deduction, subtract initial basis to the proportionate reduction to get the final basis. And if you get the final basis, pa-minus 1176, multiply na sa rate. O, ito na, mag-memorize na ulit tayo, pero tinuro na ito kanina. O, discarte mo na kung paano mo atakehin, no? Kasi ako, ang atake ko dyan ulit, yung 180-60-20. Kasi daw, magaling mag-memorize eh. O, sige nga, sabayan mo nga ako. O, 100, 80, 60, 40, 20, 0. Yung 0, design ko lang yan, pero siguro alam mo na yung purpose, di ba? 0 pag di lalampas ng, pag lalampas ng 5 years, kasi ang requirement natin per estate tax, it must be within the 5-year interval. Kung di lalampas ng 5, kung di lalampas ng 4, kung di lalampas ng 3, kung di lalampas ng 2, kung di lalampas ng 1. Lampas ng 1, lampas ng 2, lampas ng 3, lampas ng 4. So since yan ay land in Manila, land in Manila is 3.5 years ago. Kasi dyan ang 3.5. Ayun, more than 3 but not more than 4. 40%. You will get number 7, vanishing deduction of, magkano yan? 1176 times 40%, 470.4. Diba? Are we done? Ang sagot, hindi. Bakit? Parehong land in Manila at land in Makati yung pasok sa date of interval ng 5 years eh, saka sa requisite eh. Hindi doblehin natin yung kayod natin, no? Doble kayod. Land in Makati na tayo. Binais, no? Land in Binais. 1, initial value. Value to be taken. Which is the lower between the fair market value at the date of death of the present decedent or the fair market value at the date of death of prior decedent. Magkano ang fair market value ng date of death ng land in Makati? 2 million, which is part ng gross estate to di ba? 2 million. Magkano yung fair market value ng minana niya ito sa nununo niya? Ilang years, 4.5 years ago, o 1.5? Whichever is, and nakalagay na, lower. 500. Ay, 1.5, sorry. Bawasan ng mortgage paid by present decedent. May binayaramang mortgage si present decedent for land in Makati. Sa land in Manila meron. Sa land in Makati wala. So, 0 ito. So, magkano ang initial basis? 1.5. Step 4, proportionate reduction. Which is, anong formula nito ulit? Initial basis times CLUT plus TPU over gross estate. Magkano ang IB? 1.5. Magkano ang CLUT TPU? 2,060,000. Magkano ang gross estate? 5 million. Di may masasagot ka na. Magkano to? 618,000. Nice one.
What will we get? Step number 5. Final basis. 882,000. Siyempre, step 6, get the rate. Ano bang date of interval natin dito? 4.5 years ago. So, nasan yung 4.5 dito sa ating listahan? Ayun, 4.5, kitang-kita, 20%. So, the vanishing deduction is 176.4 for the land in mga ito, land in Manila. O di pwede na, kompleto ka, no? Land in Makati pala, sorry. O 470 plus 176.4. Pakikiyad mga kapatid. Magkano ang vanishing deduction yan? 646.8. O yan, lagay mo. 646.8. Kompleto ka na ng audit. Clock TV, no? O sa standard deduction, special deduction. Question. Lahat ba ng special deduction pwedeng i-claim ng isang non-resident alien? Pagsagot ito. Kung pwede lang i-claim na special deduction ng isang non-resident alien ay isa lang. Only the standard deduction. Bawal siyang mag-claim ng family home, bawal siyang mag-claim ng RA 4917. Magkano ba ang standard deduction ng isang non-resident alien? Sir, 5 million. Pinanggit ko na kanina, ang 5 million applicable lang sa mga properties situated within the Philippines. Ay, sa mga taxable within and outside the Philippines, gaya ng resident or citizen. Pero pag non-resident alien ka, ang standard deduction mo, nabawasan na ng isang zero. Kung 5 million sa NR, kung 5 million sa resident or citizen, sa non-resident alien, 500,000. Yan, kumpleto ka na. Magkano ang taxable estate mo, may minus mga kapatid? 5 million, less 60, less 2 million, less 646.8, less 500. Ang sagot ay 1,793,200. Yun, kumpleto ang kumputo. 1,793,200. Kung may tanong at kung walang tanong, chat nyo na lang kung anong gusto nyo gawin sa buhay nyo. Chat nyo ako, Jose Manuel Nieto sa FB, sasagutin ko lahat yan. Okay?